Matapos ang nakakagulat na last panel kung saan nakahandusay si Hiske, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 229 at 230 ng Sakamoto Days. Sa wakas, matutunghayan na natin ang mga sumunod na eksena matapos na pusasan ng pulis si Lou at ideklarang patay si Hiske mismo ni Kumanomi. Pero dito nyo makikita ang napakaangas na comeback, matitinding bakbakan at ang pagdating ng unexpected fighter. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Hiske na bumagsak na. Nasabi ni Kumanomi na sa wakas ay patay na ang duming ito, sabay alis. Sinabi naman ng lalaking nakamaskara na oras na para habulin sina Sakamoto, kaya inutusan siya ni Kumanomi na maghanap ng sasakyan. Ngunit kumilos si Hiske at nagkaroon ng malay, bagay na ikinagugulat ng nakamaskara. Agad niyang sinangga ang atake ni Hiske. Doon nasabi ni Hiske, "Hindi kayo makakatakas." Sumagot naman si Kumanomi, "Ha? Ano ba yung baliw na yan?" Sabi pa ng nakamaskara, natanggal daw nito ang kanyang balat at may armor implants daw siya sa ilalim ng kanyang epidermis. Standard raw ito sa mundo ng pro wrestling. Nainis si Kumanomi habang nakatingin kay Hiske, inisip niya na ang lalaking ito ay hindi talaga umaatras, nakakainis raw. Kaya't pinuntirya niya ang isang billboard at ibinato iyon kay Hiske na bahagyang naiwasan ng atake. Napansin ito ng isang nagmamaneho at nagsabing may aksidente raw. Ngulit pinahinto ng nakamaskara ang sasakyan at laking gulat ni Hiske nang buhatin ito ang sasakyan at i-take down sa kanya. Sa kabila nito, nakaiwas pa rin si Hiske. Habang umaatras, kumuha si Hiske ng mga tipak ng semento at inilagay sa bibig ng kanyang rifle. Mas nainis si Kumanomi at sinabing kahit anong gawin niya, wala pa ring silbi. Kasunod nito, hinagisan pa siya ng mga kotse at motorsiklo dahilan upang mapansin ng nakamaskara na ibang klase na raw ang lakas ng magnetism ni Kumanomi. Sa likod ng nakamaskara, sumugod si Hiske na ikinagulat nito. "Sa likod ko!" Nakita nilang gumagamit pa rin ng magnetism si Kumanomi, kaya naghanda si Hiske, ngulit sinabi ng nakamaskara, "Hoy, tanggapin mo na. Ang baril mo ay hindi gagana laban sa akin." Ngulit laking gulat ng lahat nang tumago sa katawan ng nakamaskara ang mga bula mula sa baril ni Hiske. "Imposible! Anong klaseng bala ang ginamit mo?" Talong nito. Sagot ni Hiske, "Mga ordinaryong bala lang. Hinaluan ko lang ng pira-pirasong bakal." Doon niya napagtanto kaya pala pumwesto si Hiske sa kanyang likod kanina ay para mamagnet ni Kumanomi ang mga bala na umikot at nakapwesto sa harapan ng nakamaskara. Dahil dito parang na-turbocharge ang shooting power ni Hiske gamit mismo ang magnetism ni Kumanomi. Mapangiting sabi ni Hiske, "Naghihintay talaga ako ng moment na gagamitin mo ang magnetism mo at nasa gitna ka pa ng pro wrestler." Lalo pang nainis si Kumanomi, "Walang hiya ka!" Sabay sipa kay Hiske. Naiwasan ito pero nasabi ni Hiske sa sarili, "Gumana, nagawa ko, pero mukhang ito na ang katapusan." Agad gumilos ang ibong si Pisoke at hinila ang baril ni Hiske. Sa inisip ni Hiske, nasabi niya, "Paumanhin Pisoke, hindi ko na kayang iangat ang kaliwang kamay ko. Kahit nasa distansya siya, hindi ko na kayang barilin si Kumanomi na sa oras na yon ay nagmamagnet na naman ang isang stop sign." Nguit pinalapit ng kanyang ibon ng scope ng rifle at doon nakita ni Hiske mula hamalayo si Lou, nakaposas at tinututukan na ng baril. Nagulat naman si Hiske at agad mabilis na ikinasa ang kanyang sniper rifle at nagpapaputok mga kaibigan. Dito ay inadaplasan lamang ang tenga ni Kumanomi, ngulit sa pulis ay natamaan naman ni Hiske ang kamay nito hanggang sa maputol. Laking gulat ng lalaki at napasigaw ng, "Ang sakit! Ano bang nangyari?" Nagulat din si Lou at papatingin sa malayo sabay sabing, "Sinong nagligtas sa akin?" Makikita naman si Pisky na naiiyak ng tuwa. Sabi ni Hiske, "Masaya akong malaman na tinamaan ko ang lalaking nasa harap kanina." Samantalang nakangiti si Kumanomi kahit sugatan ang tenga at sinabing, "Masaya ka nga ba?" Sapagkat makita na pala na bumuon ang stop sign sa tagiliran ni Hiske. Kahit gaon, nakatayo pa rin siya at hindi sumusuko. Dito na naghanda ulit si Kumanomi at sinabing, "Ang sama mo, talunan. Yun na sana ang huli mong tsansang mapapatay kita pero mas pinili mong barilin ang nasa harap kanina." Makita nakatayo pa rin si Hiske. Mabuti na lang ay nasangga ng former order member na si Kamihati ang atake ni Kumanomi, bagay na ikinagulat din ni Hiske. Sabi ni Kamihati, "Magaling Hiske, ang distansya ng baril mo kanina ay 8.2 kilometers. Na-beat mo ang record ko. Expected ko na yan sa'yo. Na-break mo ang world record." Nagulat si Hiske at napatingin kay Kamihati. Pinipigilan pa rin niya ang pagdurugo. Sabi ni Kamihati, "Ha! Nasa bingit ka na pala ng kamatayan pero tinamaan mo pa rin ang target sa ganong kalayo." Sagot ni Hiske, "Oo, pero huwag mo na yan pansinin. Salamat sa pagdating Kamihati." Sumagot si Kamihati, "Ha? Anong ibig mong sabihin na huwag mong pansinin? Sinasabi mo bang ang pag-break mo ng record ko ay parang wala lang sa'yo?" Ngumiti si Hiske, "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko nga pala napansin ang layo kanina." Kaya sabi ni Kamihati, "Ibig mong sabihin pala nagawa mo lang pala yon ng unconsciously? Biro lang ba talaga ang pagiging kaibigan natin?"
Habang nag-uusap sila, muling naghanda si Kumanomi at minagnet ang rails ng tren. Binato niya ito patungo kay Hiske kasama ang parating na tren. Nagawa namang iwasan ni Kamihati ang atake habang daladala si Hiske. Sabi ni Kumanomi, bakit ba lahat ng order members ay nakikisama sa mga mahihina? May kilala ako noong miyembro na namatay dahil sa ugaling yan. Mga salitang nakapagpukaw sa isip ni Hiske. Kasabay nito atake ni Kumanomi ang metal pipes, ngulit na iwasan ito. Nainis si Kumanomi. Nakakainis. Sa isip ni Hiske, hindi ko kakayanin kung mamamatay din si Kamihati dahil sa akin. Kaya sinabi niya, hayaan mo na lang ako dito, umalis ka na. Nainis si Kamihati, nakakainis ka. Sa tingin mo ba hihinto na ako sa pagiging kaibigan mo dahil sa sinabi ko lang na parang biro lang ang pagiging kaibigan natin? Nakakainis ka talaga. Atake naman ng lalaking nakamaskara pero naiwasan nila. Sabi ni Hiske, wag mo nang malalahanin si Kamihati, okay lang ako. Sabi naman ng lalaking nakamaskara habang umaatake, nakakadiri ka, tinuturing mong bayani ang sarili mo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay mo. Buti na lang nabaril agad ni Kamihati ang lalaki, sa pagkakataong ito epektibo ang sniper rifle niya laban sa maskaram na iyon. Muling umatake si Kumanomi gamit ang suntok pero na-block ni Kamihati. Hinawakan pa ni Kumanomi ang baril, ngulit na sipa siya ni Kamihati. Sa isip ni Kumanomi, hindi lang pala siya ordinaryong sniper. Sabi ni Kamihati habang napabagsak si Kumanomi, ang mga kaibigan ay dapat nagtitiwala talaga sa isa't isa. Sa isip ni Hiske, malakas pa rin si Kamihati kahit rifle ang gamit niya. No doubt, nakakahanga talaga ito. Pero biglang nanghina si Hiske at papabagsak na. Nag-alala si Kamihati lalo na naghanda na ng bolt attack si Kumanomi. Sabi ni Kumanomi, wag mo nga kumalitin. At inatake niya si Hiske pero nasangga pa rin ito ni Kamihati. Tumagos nga lang sa rifle at nagdulot ng malaking damage dahilan upang hindi na ito magamit. Gumiti si Kumanomi. Kita mo yan? Yan ang mangyayari kapag pinipili mo ang mga kasama mo. Dapat pinuputol mo ang pakikisama sa mga nagiging pabigat na lang. Sagot ni Kamihati, ha, ganyan ka pa rin mag-isip. Well, hindi naman daw niya masisisi si Kumanomi kasi ganun din siya noon. Sagot ni Kumanomi, ha? Tugon ni Kamihati, iniisip mo bang mas malakas ka dahil nag-iisa ka lang? Oo, aaminin ko. Minsan nararamdaman ko rin na nagiging pabigat ang ibang tao. Pero hindi yun ang sukatan ng tunay na pagkakaibigan. At ang mga nagsasabi lang ng walang kabuluhan ay ang mga taong hindi nakakaintindi ng galing ni Hiske. Marining sagot ni Kumanomi, mali ka, kayo ang hindi nakakaintindi. Mga sniper kayo na ngayon ay wala nang magagamit na barel. Sira na ang kay Kamihati. At si Hiske naman halos hindi na makagalaw. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon, Kamihati? Ngumiti Kamihati at sinagot siya. Nakikita ko ang sitwasyon. Alam ko ito. Lunes, 10:03:07 ng umaga. Malinaw ang kalangitan. 32% ang humidity at may hangin na 1.5 meters per second mula sa hilagang silangan. Perfect ang kondisyon. At mayon mismo, dadaan ng weather helicopter dito. Marining na itinuro ni Kamihati ang langit at ngayong sandali Kumanomi, mamamatay ka. Kasabay nito, nakahanda na si Hiske. Sinabi pa ni Kamihati, nakuha mi ba partner? Fire! At agad na pinaputok ni Hiske ang kanyang rifle. Tinamaan ng helicopter dahilan para mawalan ito ng kontrol. Nagulat si Kumanomi. Ano bang pinaplanyo nila? Sagot ni Kamihati, ang buong mundo ay parang rifle na nasa mga kamay ko. Habang pabagsak ang helicopter may nirescue pang batang ibon si Hiske, bumagsak ang helicopter eksakto sa overpass tunnel. Sa pagka-crash, ang umiikot na rotor blade ay nakalikha ng napakalakas na hangin. Dahil nasa tunnel ito, naging concentrated ang wind pressure na dumiretso pa kay Kumanomi. Sa lakas ng impact, tinamaan siya ng husto. Sabi pa ni Kamihati, kita mo yan? Yan ang kapangyarihan ng power of friendship. Grabe ang tindi ng ginawa nila mga kaibigan para mapabagsak si Kumanomi. Pero ang tanong, talo na ba talaga siya? Well, ang pagpapatuloy ng sunod-sunod na bakbakan ay matutunghayan na lang natin sa susunod na chapter. At dahil nasa latest chapter na tayo, once a week na po tayo magre-review ng bagong release ng Sakamoto Days kasi once a week lang din lumalabas ang manga. Kaya dito na natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow, and subscribe for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime at see you guys again on my next video.